House leaders, binatikos ang mga paratang laban kay House Speaker Martin Romualdez. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na. Para sa ating future update, naging usap-usapan nga ang pagsampa ng kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez at former Appropriations Committee Zaldico, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, laban sa maanomalyang BICAM reports na naging viral sa buong bansa dahil sa mga blankong appropriations at hindi tamang naging proseso nito bago naging isang batas. Ito ang pinanindigan nila, Kongresista Bebot Alvarez, Attorney Jimmy Bondoc at iba pa nitong kasama. Sa isinagawang interview kay Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Jefferson Conghon ay isa raw itong politically motivated para gipitin ang mga kongresista. Walang basehan ang mga ito, another fantasy at fiction. Obvious na layunin nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial ni VP Sara Saad ni Ortega. Dagdag pa ni Conghon ay ginagawa lamang ito ng kabilang kampo upang discredit ang malaking suporta ng House of Representatives laban sa impeachment trial na gagawin kay VP Sara. Sabi pa nito, napaka-timing naman ng mga issue na ito. Nang maipadala na sa Senado ang impeachment complaint, biglang may ganitong aksyon laban kay Speaker Romualdez. Malinaw na diversionary tactic ito. Sinabi rin Ortega sa mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo, kung inaakala nilang madidiskaril nila ang impeachment trial sa pamamagitan ng ganitong mga taktika, nagkakamali sila. Mas lalo lang nilang ipinapakita na takot silang humarap sa katotohanan. Nanawagan naman si Ortega sa Senado na huwag magpadala sa mga balitang ito upang hindi malihis ang kanilang atensyon laban sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Saad pa ni Kongresista Suarez, we welcome, kasi handa naman natin ipalinawag lahat ng nangyari sa budget process at wala namang tayong tinatago dahil alam naman natin naging legal ang proseso na pinatupad ng mababang kapulungan sa pagpapasa ng budget. Kung titingnan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka bakit sila ay mag-file ng kaso ngayon. Ang totoong issue po ngayon ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ni Suarez na siguro wala raw kopya ng enrolled bill ang mga ito dahil hindi sila pumapasok sa House of Representatives. Dagdag rin nito na may kopya silang lahat sa enrolled bill at hindi lang majority ang bumoto dito, kung hindi supermajority. Ngayon, umabot na ng mahigit 240 kongresista ang bumoto upang ma-impeach ang pangalawang Pangulo ng bansa.